Hi guys, what's up again? For today's video pala guys. Bale, this video is all about appreciation and congratulatory. Sama ba? Basta pag ano lang, pag congrats lang natin sa kaibigan na naging kaibigan natin sa larangan ng hobby na to. So, congrats natin siya guys, yung naging kaibigan ko si Joseph Brian. Bale, si Bro Joseph pala is guys, sumali siya sa this weekend sa Brickyard leg 1 PH Cup ba yun? Leg 1 basta yun nung Saturday. So siya, BMAX category yun yung nilaruan niya. So i-congrats natin guys kasi nag-podium siya guys. So sa lahat ng doon BMAX doon na FMA na hindi si FM, siya yung may-ari nun, siya yung nag-podium. Fifth place, it's a fifth place but it's really job well done para sa akin guys. Kasi anong tawag na ito? Sa lahat ng mga naka-podium, lahat naka-CFM, siya yung naka-FMA. So, yun. Bali, ko lang to, i-insert ko lang yung yung pictures ng podium picture niya. At saka yung yung baka mag-i-insert din ako ng video ng run, ng isang video ng run niya. So kaya guys, bali lang to, medyo masaya ako para sa kanya guys kasi it's when I started making this video guys about sharing sa information regarding sa auto ko, regarding sa setup ko, lahat ng mga ni-share ko na information na alam ko, yung natutunan ko guys, yung experience ko is isa siya sa mga nag-reach out sa personally talaga sa akin. Ang tawag nito doon sa isang group chat ng Mini 4-wheel drive, ng Tamiya Mini 4-wheel drive. Isa siya sa nag-reach out sa akin na nag-ask ng mga information. Bali nagpa-ask lang siya ng guide. Actually guys, hindi siya yung pagkakaalala ko, hindi siya beginner na bali parang bumalik lang ata siya sa hobby ulit. Parang ganoon ata yung si Bro Joseph. So, nag-start siya last year. Tama ba ako? Last year, November ata sabi niya. Tapos, ang pinakagusto niya na chassis is yung FMA. So, which is, madami akong ma-share sa kanya nung kasi yun din sa ngayon kasi yun din yung bali, parang, sasabihin na natin expertise, parang ganun, dun sa laro. Hindi ko naman sinabi na ako yung pinakamagaling, ako yung sobrang galing. At least, may knowledge lang tayo tungkol dun. So, yun nga, masaya ako kasi yung mga days na mga nag-uusap kami regarding ko paano yung setup ng auto niya, tawag nito yung paano yung gagawin niya sa setup niya, gaano ba, basta detailed ng setup niya guys. Bali niya parang yung setup ko na binigay ko sa kanya na guide, bali guys in-apply niya, which is as in sobrang nakakaano sa pakiramdam ba na yung actually ako kinakabahan ako na during sa mga sharing namin kasi syempre sa akin nagta-translate yung information sa akin, bali nagta-translate siya sa yung outcome sa akin. Syempre ako din kinakabahan ako kasi paano yung nandun ako sa isip ko, paano kaya pag hindi mag-translate sa kanya yung So baka ayoko ding isipin sa mga hindi lang sa kanya, yung mga nag-share ako ng information na na yung bang gusto ko din na may ma-translate din na into winnings, parang ganun yung mga na-share ko na information sa kanya. And as in talaga na din ako kasi nagtiwala talaga siya, as in yun yung word, nagtiwala siya sa akin na the way yung setup niya, the way yung actually kwento ko lang saglit, yung during sa leg race pala, a day before nun, actually hindi pa sa may mga ilang race pa na nag-uusap na kami kung anong takbo ng auto niya, mga ganyan, sa ganito, kung maglalaro etong laruan niya na layout, paano nag-uusap na talaga kami about a day before. And then during sa leg race din, before leg race ng Brickyard, yun, nag-usap kami na sabi ko sa kanya, sabi ko eto, patingin ako ng layout, tapos sabi ko eto yung suggest ko sa kanya, eto suggestion ko lahat sa kanya, pero syempre nasa sa kanya pa rin yung nasa sa kanya pa rin talaga yung decision. So actually yung sa akin lang, yung ginawa ko lang talaga is as guide lang sa kanya. Then siya na talaga lahat.
And then ang ano lang is yun na sobrang naano din ako kay bro kasi yung binigay kong ano advice sa kanya is nagtiwala talaga si bro as in ano siya may alam ko hindi parang hindi naman ano totally 100% ano hindi naman totally 80% akin advice yun talaga yung inano niya yung at least may mga kasi siguro ako natutuwa na ako doon kahit doon sa mga advice ko kahit mga 20% lang or 30% lang sa yung naibigay kong information sa kanya in-apply niya doon at okay na ako doon wala na ako problema doon pero ang kinatutuwa ko lang talaga is yun nanalo talaga si bro ano during sa race nag-uusap kami na nagchat-chat kami dalawa na nakakatuwa na nag-aasya sa akin ng ano ng advice about it sa ano sabi ko yun nag-share ako ng ano ko based sa takbo ng auto niya nag-share ako ng ganito kaya gawin mo bro ano and then actually talaga guys ano na-excite ako nung nanalo siya nung nakita ko yung video nanalo siya una sa isang runs na ano talaga ako na ang tawag nito na-excite ako dun sa auto niya kasi parang balikan nito kasi yung nangyari anyway papakita ko naman sa ano yung first run niya kasi nakita ko kasi ang layo ng agwat ng ng kalaban sa auto niya ng takbo tapos nakita alam na ano ko na din yung yung ilan yung volts na ginamit niya anong gear anong speed ng auto niya kaya sabi ko maintain na lang muna yung parang namin na-decide namin na maintain na lang yun and then pero may naisip sabi niya kasi dun sa may parang inner part dun sa yung sa may paliko na part ata yun basta dun medyo tumagilid kasi konti ng auto niya pero may nung nakita ko na yun sa video may naisip na ako na parang solution dun if in case pag magtataas ng pag kunyari magtataas ng speed may naisip na ako na solution dun and then it's really tawag ba nito nakakatawa lang kasi anong nangyari sa next run niya na underspeed siya second siya na underspeed siya ng isang auto pero nakita ko naman yung agwat is parang 1 second something lang yung pagitan so nung nakita ko na yun sabi ko okay so ngayon nag-share ako ng information sa kanya about bro try mo tong gawin ngayon si bro Joseph naman is ang tawag nito siyempre siya yung andun siya sa race so may naisip siya na configuration ang lang nun is yung naisip niya na configuration sa auto niya gawin niya is nilinisan niya yung yung motor so doon natawa ako sa kanya sabi niya kasi nung pangalawa naisip nung nabigyan ko siya ng sabi ko bro ito kaya gawin mo na na KPH na itataas mo na ito yung voltage na itataas mo ganyan ngayon so, nung nag-chat siya sa akin sabi niya bro nag-course out so yun yung message niya nag-course out ako dito sabi ko ha kaya nung napaisip ko ba may mali kaya ako sabi ko may mali ba ako sa sa calculation ko based sa nakita ko sa video yun yung naisip ko kaagad yun sabi niya buti sinabi niya sa akin siya pero bro naglinis kasi ako ng motor doon ako natawa kasi kasi guys talaga ganito guys tips ko din guys lang to guys disclaimer akin lang to guys sa akin lang based on experience talaga guys during sa race talaga guys pag may sinettings ka na, maliban lang guys pag yung motor mo talaga guys, yung unang pagka-practice mo pa lang, kunyari nagpa-practice ka pa lang, hindi pa talaga dun sa, yung nagsa-start na yung race, wag yung ganun. Bali, kung practice pa lang, tapos gusto mo maglinis ng motor, linisan mo, sige. Pero during nasa race ka na guys, pag gusto mo, meron kang gusto baguhin na sa settings mo, wag mo talagang, hindi ko talaga ina-advise na maglinis ka ng motor. The reason why, magbabago yung settings talaga ng takbo ng auto mo. Ngayon, lahat ng parang naisip mo na settings na takbo niya yung regarding dun sa sa yung ilang volts, yung ilang kph lang yung takbo. Pag nilapag mo yun tapos bagong linis yung motor mo, hindi talaga parehas yun. Ganito kasi yung settings, parang tumakbo siya ng 2.54 4.2 ata yun, 4.1 ba? Tumakbo siya ng 2.54. Nasa 34 35 kph yung speed niya. Ngayon, kung hindi siya 34 kph, nung hindi siya naglinis sa motor, ang plano ko talaga is iaangat niya yung speed niya into 36 kph. And then para mawala yung worries niya sa dun sa may inner na dun sa paikot dun sa may inner. Ang in-advise ko may in-advise ako sa kanya na baguhin niya na settings sa rollers niya. Hindi yun nangyari. Naglinis siya ng motor tapos yun. Ngayon, isipin mo guys same sila. Pinakita niya sa akin 34 kph ata 35 kph.
Pero yung battery na niya is 2.52 na lang ata o 2.50. Pero tumapon pa rin siya dun sa lane changer. Sumobra daw. So ibig sabihin bumilis pa. So nakita nyo yun, same sila na kph, pero yung hatak kasi ng motor nun, bali yung torque ng motor nun, bali sisipa talaga. So ganun yung nangyari sa auto niya. So ang ginawa namin, sabi ko, bro, ibaba mo pa yung ibaba mo pa yung voltage ng motor mo. Doon na lang tayo as in drastic na baba yun ng voltage. Yun yung nangyari. But anyway, kahit na ganun pa naman na nangyari at may mga anong tawag nito? Anong tawag ba nito? May konting mga bagay na mga parang paano ko ba sabihin? Yung ganun, mishap yun, mishap. So, kahit mga ganung mga miss na bagay, at least maganda pa rin yung kinalabasan. It's really not a bad result talaga. As in goods na talaga yun. Isipin niyo sa daming na-grace doon, as in na podium pa yung auto niya. As in sobrang galing talaga. Anyway, ipopost ko lang saglit. Bro, ipopost, ibibigay, bro. I-clip ko yung bro. Yung auto mo, bro, dito sa video na to, bro. Para at least makita din nila, bro, na yung result ng mo. Anyway, bro, thank you talaga sa tiwala, bro. And once again, bro, Joseph Brian, once again, bro, congratulations talaga sa iyo. 5th place pa sa ngayon, bro, pero next time kunin natin ulit yung sa abot na makakaya natin yung first. Paangat na yan, bro, paangat. So once again, congrats again. And then by the way pala, guys, so yung nag-message sa atin na mag-review ako, maglabas ako ng review tama ba? Review about sa S2. So actually na ready na. And then yung sa tropa ko, may naikwento kasi ako dun sa sa isang group chat namin na meron akong tropa na kasamahan ko sa team dito, si Utol Matt. So eto naman yung S2 niya. Siya talaga yung S2 user namin Dati nag-S2 ako dun sa sa Pinas dati, pero dito din nag-S2 din ako dito, pero hindi talaga siya yung parang bugbog na S2 talaga na ginagamit ko. Nag-S2 lang ako for parang for leisure lang, parang ganun. Hindi ko siya talaga totally nagamit ko naman to siya sa competition saglit, pero hindi ko talaga siya yung totally na kunyari may malaking event, hindi ko siya ginagamit yung S2 ko. So ngayon ito yung auto ni Utol Matt. So andito na sa akin. So sa next video gawa tayo ng both niya to. Ano nangyari, paano yung setup nito, Actually nag-usap na kami ni Tolmat na about sa auto niya, anong ginagawa niya, anong settings na niya dito. So i-share ko yun sa inyo. And also pala nung sa mga nag-wait, nung mga nag-comment din nung nag break-in tayo ng motor, na dash motor na may may break-in system yun. Tawag nito. So yun, guys, pasensya na naputol, guys. So yun, guys, nung nagtanong sa atin about sa pagbi-break-in pala, guys, ng So may naka-ready na ako na na motor. So bi-break-in natin to ng walang break-in system, na battery lang gagamitin natin. Okay, sa mga nagtatanong sa akin. Kasi nung nag-break-in tayo doon, nung merong break-in system siya, nagsabi kasi ako na magbi-break-in din tayo ng yung mga walang pang break-in. Yun, mga walang pang break-in. So ipapakita natin kung paano tayo nagbi-break-in ng motor na battery lang yung gamit natin. So ito naka-ready na din. So yun, natin siya. Bi-break-in natin siya for the next day. So hindi na basta sa susunod na mga araw. Anyway, guys, yun lang. And bro Joseph, congratulations ulit sa panalo mo. And also pala, congratulations din kay Utol Matt. Tol, congratulations sa iyo kasi nanalo ka ng second, guys. Yun? Station challenge yun dito sa Japan, and then qualify siya for sa Shizuoka finals dun sa Shizuoka. So that's it. Open class pala yun, guys. So that's it, guys, and see you again for the next video, and thank you for watching. Johnny.